Ang kasong ito ay tungkol sa isang parte ng baybaying dagat na naging ugat ng isang foreshore lease application noong November 16, 1989. Ang aplikasyon ay isinumiti ni Berto. Ayon din sa kanya, siya ang may-ari ng lupa katabi ng baybayin. Ginagamit daw niya ang baybayin bilang daungan ng kanyang bangka. Noong November 23, 1990, ibinigay ng Department of Environment and Natural Resources kay Berto ang karapatan sa foreshore lease agreement. Noong March 4, 1994, nagsampa ng protesta si Lito sa DNR laban sa FLA na binigay kay Berto. Ayon sa kanya, siya ang talagang may-ari ng lupang katabi ng baybayin. Upang patunayan nito, isinumiti niya ang kopya ng kanyang titulo na nakapetsa noong Enero 20, 1975. Lumalabas sa titulo na ang lupa niya, Lot 2B, ay katabi mismo ng baybayin na pinapaupahan ng DNR kay Berto. Hiningi ni Lito na makansila ang FLA dahil sa ginawang pandaraya at panluloko ni Berto. Alinsunod sa utos ng CENRO o City Environment and Natural Resources Officer, isang geodetic engineer ang sumukat sa lupa. Nagsumiti siya ng ulat noong December 10, 1995 at pinapatunayan sa ulat na talagang nakapagitna ang lupa ni Lito sa baybayin at sa lupa ni Berto. Noong February 1, 1996, naglabas naman ng utos ang DENR Regional Director. Ibinabasura ang protesta ni Lito. Base raw kasi sa mga sirkumstansya at impormasyon na nakalap ay magkaiba naman daw ang lupang pinag-uusapan at ang lupang pag-aari ni Lito, ang Lot 2-B. Wala raw personalidad si Lito para questionin ang posesyon at okupasyon ni Berto sa lupa dahil ito ay base sa isang award na ibinigay ng DENR. Tama po ba ang Regional Director? Mali po. Malinaw na napatunayan na si Lito ang may-ari ng lupang katabi ng baybayin na pinapaupahan kay Berto. Ang lupa niya ay sakop ng titulo bilang 8423 na hawak na niya magmula pa noong Enero 20, 1975. Malinaw na bago pa magsumite ng aplikasyon si Berto noong Nobyembre 16, 1989 at maaprubahan ang FLA noong November 23, 1990 ay pag-aari na ni Lito ang lupang katabi ng baybayin. Kinumpirma din ito ng ulat at sketch na ginawa ng geodetic engineer noong December 12, 1995. Bilang may-ari ng lupang katabi ng baybayin, mas may karapatan si Lito. Sa Ingles, siya ang kinikilala natin na riparian o littoral owner. Ang karapatan niya ay alinsunod sa batas o paragraph 32 ng Land Administrative Order No. 7-1 na pinagtibay noong pang April 30, 1936. Ito ay tugma sa lumang Batas Kastila o Article 4 Spanish Law of Waters of 1866 na nagsasaad na ang mga lupa ng gobyerno tulad ng pampang at baybayin ay ibibigay sa may-ari ng lupang katabi, lalo at mapapatunayan na nadagdag na ito at hindi na naaanod ng dagat basta hindi na ito kailangan ng gobyerno para sa anumang paraan. Kung tutusin, kaya lang naman ibinibigay sa may-ari ng katabing lupa ang baybayin ay bilang pangkonsuelo din sa kanya para sa anumang bahagi ng lupa na masisira ng dagat. Siya na ang nawala ng lupa ang dapat magkaroon nito. Sa kasong ito, malinaw na nandaya at nanloko si Berto nang sabihin niya na siya ang may-ari ng lupang katabi ng baybayin. Ayon na rin sa nakasaad sa FLA, anumang pandaraya at panloloko na gawin ng aplikante ay sapat na basihan upang makansela at mabawi sa kanya ang FLA.
Isa na naman pong kalaman mula dito sa programang May Makatwirang Lunas. Ikaw at ang batas.